Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Karapat-dapat lang na ibigay natin sa ating Panginoong Diyos ang papurit pasasalamat dahil hindi niya tayo pinabayaan sa nagdaang mga araw. Kaya naman bago tayo magpuri at makinig ng kanyang salita, tayo po muna ay manalangin. Lord Jesus, Panginoon, na dakila sa lahat, Lord. Salamat sa oras na ito, Panginoon, sa panibagong buhay, blessing sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat sa kalakasan, Panginoon, dahil kundi dahil sa iyo, Lord God, wala kami dito, Panginoon. Lord, humingi rin kami ng tawad, Panginoon, sa mga kasalanan at pagkukulang namin, Panginoon. And nadalangin ko ang gawain ito, Lord, na ikaw ang humawak sa bawat isa, Panginoon, sa worship team, Lord God, na siyang mag-lead ng mga papuri para sa iyo, Panginoon. Lord, gabayan mo ang bawat isa, Panginoon. Ikaw ang manguna sa amin, ikaw ang mag-control sa bawat isa, Panginoon. At sa aming pastor, Panginoon, na siyang maghahatid ng iyong salita, Lord God, bigyan mo siya ng knowledge and wisdom, Panginoon, sa kanyang pagtuturo ng iyong salita, Panginoon. Ganun din, Lord, sa aming mga na makikinig, Panginoon, buksan mo ang aming puso't isipan, Lord, nang maintindihan namin ang iyong salita, Panginoon. May apply namin sa aming buhay, Panginoon, at ma-share namin sa maraming tao, Panginoon. Lord, itinataas namin ang gawaing ito, Panginoon, na gabayan mo kami, Lord, simula sa simula hanggang matapos, Panginoon. Wini-welcome ka namin, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Ikaw lamang aming pinupurit, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi nga po inaanyahan po namin ang lahat na tumayo para sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi sa awit 86 verse 12, O Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman at ihayag ko iyong kadakilan. Amen. Purihin po natin ang ating dakilang Panginoon.
Amen. Purin po natin ang ating Panginoon. Maungko'y kumukupas, ngunit ang pag-ibig mo, Jesus, hindi magwawakas. Magbago man ang mundo, isa lang ang totoo. Mga pangako't salita mo, matutupad ito. Panginoon, kay buti mo, pag-ibig mo'y di nagbabago. Sa bawat araw ng buhay ko, mula pa noon hanggang sa ngayon. Sa natamong tagumpay sa aking buhay, kayamanan at kalakasan, ikaw ang nagbigay. Panginoon, kay buti mo, pag-ibig mo'y di nagbabago. Sa bawat araw ng buhay ko, mula pa noon hanggang sa ngayon. Amen. Purihin natin ang ating dakilang Panginoon na hindi nagbabago ngayon at magpakailanman. Amen. Pagsikat ng araw, may biyaya na naman. Bagong pag-asa, bagong ligaya, sa'yo nagmumula. Panginoon, kay buti mo, pag-ibig mo'y di nagbabago. Sa bawat araw ng buhay ko, mula pa noon hanggang sa ngayon. Panginoon,
lang tayo sa pag-awit sa ating Diyos na hindi nagbabago kailanman. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O loobin mo'y banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka,
Maghari ka sa buhay namin, Panginoon. Maghari ka, Lord. Dakilain ka, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Ikaw lamang aming itinataas, Lord God. Wala nang iba, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat hangang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig
Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong lan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's all pray together, Father God in heaven, Lord. Salamat sa iyong kadakilaan, Panginoon. Sa iyong kabutihan sa aming buhay, Lord, na kahit kailan hindi mababago, hindi mawawala, Panginoon. Kahit na anong kasalanan ang nagawa namin, Panginoon, Lord, willing ka pa rin tulungan kami, Panginoon. Na kahit saan kami, Lord, lagi ka namin kasama, Panginoon. Ikaw ang laming gumagabay sa amin, Panginoon. At Lord, dalangin ko, Lord, na tulungan mo kaming patibayin pa ang pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Wala nang habang kami ay nabubuhay, Panginoon, ikaw lang ang aming pinupuri, pinasasalamatan, Lord. Kaya nararapat lang ang mga papuri sa iyo, Panginoon. Tunay, Panginoon, na noon, ngayon at magpakailanman hindi ka nagbabago, Panginoon. Lord, ihanda mo ang aming puso't isipan sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. May apply namin sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Lord, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Ikaw lamang aming pinupuri, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na Kanyang binigay upang minsan pa ay maibahagi po sa inyo ngayong umaga ang Kanyang mga salita. Naku po ay natutuwa na kayo po ay nakita at nakasama. Pakitingnan nga po inyong mga katabi. Pakingitian nga po muna at pakisabi, ako ay natutuwa na ikaw ay naririto. Ayan. Ako po ay naatasan po na ituro po sa inyo ang mensahe about transforming the tongue by a transformed heart. Nakita po natin ngayong umaga kung paano po ang binagong puso ng mga anak ng Diyos ay nagbunga ng pagbabago na may kinalaman po sa kanilang pananalita. Napakaganda ho ng tema ho ninyo ngayong buwan. At ito ho ang huling linggo na ating pag-uusapan po ang may kinalaman po sa dila o pagsasalita. And this morning, allow me to share with you about life-giving speech. Yung pananalita po na nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa, nagbibigay kalakasan. At sa panimula po, the Bible teaches that words are very powerful. Mga kapatid, your words are very powerful. Your words can build up or it can tear down. Narinig niyo na po ba mga salitang nakakasugat ng puso? Mga salitang hanggang ngayon ay hindi niyo pa po nalilimutan? Sa buhay ng tao, ang kanyang pananalita ay pwedeng makapagpalakas ng loob o makasira ng buhay. Your words can encourage or it can discourage. Naalala niyo po yung mga taong nagpupursige sa inyo ng mga positibong pananalita.
Kaya mo yan. The Lord has been good. Place your faith in Him. At sa kabilang banda, naalala nyo rin po yung mga tao na pinapahina po ang inyong loob. Wala ka ng pag-asa. Ganyan na talaga ang buhay. O baka minsan meron sa pagkakataon sa buhay natin na we're able to discourage other people as well because of our words. Mga kapatid, your words can bring life or death. Meron pong isang kwento, ito po ay true to life. Meron pong isang bata na namamalimos, gutom na gutom. Siya po ay lumapit sa mag-asawa na missionaries. At ang sabi po ng missionary na ito, na lalaki, nung lumapit sa kanya yung batang namamalimos, mahal ka ni Jesus. At ang sabi ng bata, pwede ho ba makahingi ng 15 pesos? Nagugutom po ako. Ang ginawa po ng misyonaryo, bagamat nagdadalawang isip siya, kasi nga kapag namamalimos, baka dalhin sa rugby, dalhin sa hindi maganda. Pero, binigyan po niya ng 20 pesos. At sabi niya, mahal ka ni Jesus. Salitang nagbibigay buhay. At yung bata po, habang siya naglalakad, lagi niyang nasa isip, yung sinabi ng misyonaryo, mahal pala ako ni Jesus. Mahal ako ni Jesus. At alam niyo ho, bumili po siya ng pagkain at dali-dali siyang bumalik sa missionary. At sinabi niya, Kuya, ito po yung sukle. Ito po yung 5 piso. Kasi hinihingi niya nga lang 15 pesos lang. Pero nagbago yung isip niya, sinoli niya pa yung sukle. Baka ako po yun, hindi ko na ho isasoli yung sukle. May mga anak din kapag inutusan, hindi na ho nakakabalik yung sukle. Ano ho? Akala mo yun na yung total ng binayaran pero may sukle, hindi na rin binalik. Pero yung bata po, binalik niya yung sukle. At naisip po ng mag-asawa, napakabait ng bata na ito. Puntahan nga natin yung kanilang tahanan at pagpalain natin ang pamilyang ito. Pagpunta ho nila sa tahanan po ng bata, alam nyo, barong-barong yung bahay. Sira-sira yung bintana, sira ang pintuan. At marami pala silang magkakapatid. Pagpasok po sa loob ng bahay, nakahiga po yung tatay may asma. Ubo ng ubo. Hinahapo. At yung nanay po, nagpapakain ng kanyang mga anak. At alam niyo po, dahil nabago yung puso ng missionaries, nagkaroon ng burden sa puso nila na bago sila bumalik sa ibang bansa, bumili ng mga groceries para po sa pamilya. Ganon yung pagbabagong buhay eh. Ganon yung pagbabagong puso. Nagbubunga talaga siya ng maganda na inuudyokan ng mabuting balita. Bumili siya ng groceries, yung mag-asawa, dinala po sa pamilya. Pagkatapos tumawag siya sa lingkod ng Diyos, sabi niya, Pastor, meron akong isang pamilya na nakasalamuha. Pwede ba dalawin ninyo? Pwede ba bahagian nyo ng mabuting balita? Pwede ba abutin po ninyo? At binigay yung address. Hindi na ho alam ng missionaries kung talagang na-follow up. Pero after 20 years, bumalik po ang mag-asawa na ito sa bansang Pilipinas para dumalo ng convention. At sa loob ng convention, kwento niya, 20 years ago, bago siya umalis sa bansang Pilipinas, merong isang bata na sinabihan niya, mahal ka ni Jesus. Pagkatapos, hinihingi 15 pesos. Nagbalik ng sukli sa kanya, 5 piso. At sabi niya, hindi ko na alam anong nangyari. Mga kapatid, hindi alam ng misyonary na ito na naroroon pala sa loob yung batang ito na kanyang tinulungan. Yun yung song leader nung araw na yon. At hindi niya alam na yung tatay ng bata na may asthma noon ay gumaling, no? At naging elder na po ng simbahan. Ang Diyos ay napakabuti. Your words can bring life or death. Pero sa pagkakataon po na ito, yung salitang mahal ka ni Jesus ay nagbunga ng maganda, hindi lang sa bata, maging sa kanyang pamilya. Mga kapatid, pakibasa pong susunod. God calls us. Ready, go. Naniniwala ho ba kayo doon? You are created by God to use your words, to build up, to encourage people, and to heal one another. And the question is, how can you show life-giving speech? Paano niyo po may papakita ang mga salitang nagbibigay buhay, nagbibigay kalakasan? Paano niyo po may papakita ang isang puso na binago ng Diyos ay nagbabago din ng pananalita? This morning, allow me to share with you 3 reminders from Exodus chapter 17, verses 8 to 16 as we talk about life
life-giving speech. Unang puntos po, pag-usapan natin. Ano po ang katangian? Paano ho natin maipapakita ang life-giving speech? Una, speak to build, not to break. Okay? Magsasalita daw po para magpalakas ng loob, hindi para makasira. Now, para maunawaan po ninyo ang Book of Exodus, kung naalala ninyo, sa historical background, ito po ay isinulat ng isang lingkod ng Diyos. Ang pangalan po niya ay Moses. Okay? Si Moses po ang ginamit ng Diyos upang mapalaya po sa pagkakaalipin ang bansang Israelita. Sa mahabang panahon ng mga Israel ay inalipin. Pero ginamit ng Diyos si Moses para ipakita niya, mga kapatid, ng Diyos ang kanyang katangian ay magligtas ng kanyang mga anak. Now, ano po yung context? Sila po ay nasa journey papunta saan? Sa lupang pangako. At habang sila po ay nasa journey papunta sa lupang pangako, hindi po madali ang journey. Sobrang dami pong challenges. Sobrang dami pong hardships. At dahil po dito, dumarating po sa pagkakataon na iniisip ng mga Israelita, kaya lang tayo inalis sa Egypt para dito tayo mamatay sa ilang. Imagine nyo yun. Nalimutan kaagad nila yung nangyari sa nakaraan. Kung paano hinati ng Diyos ang dagat. Paano pinadala ng Diyos ang mga himala para maranasan po ng bansang Israel ang kalayaan. And yet, sa panahon ng problema at pagsubok, nauuga kaagad sila. Nalilimutan kaagad nila kung sino ang Diyos na kanilang tinanggap. Kasi Moses po, ang kanyang purpose po, kaya niya isinulat ang Exodus na ito upang ipakita sa mga mambabasa, ipakita sa mga Israelita ng Diyos ay tapat sa kanyang sinasabi. Ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan. Kahit na dumaranas kayo ng pagsubok, kahirapan, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ililigtas kayo ng Diyos. Yun yung kanyang pananaw. Mga kapatid, ito ay akma sa ating lahat. Bakit po? Tayo bilang mga anak ng Diyos, we are moving forward. Patungo saan? Sa buhay na walang hanggan, na hinanda ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. And we know the journey is not easy. Di ba? There are challenges along the way. Minsan, ang direksyon na ating tinatahak ay hindi ayon sa ating kagustuhan. Pero salamat sa Diyos kasi nga ang kanyang tipan, pwede niyang gamitin ang iglesia, ang pananalita ng bawat isa para makita ng mga anak ng Diyos ang katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. Now, as we talk about speak to build, not to break, paano ho natin makikita ang katangian ni Moses na ginamit ng Diyos sa verse 9 and 10? Pakibasa po, verse 9. Ready, go. Hawakan ko naman. Salamat po sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Now, ano po ang context? Sila po ay patungo sa lupang pangako. And dito po, meron na naman silang pakikipaglaban. May challenges na naman nakakaharapin. Meron pong grupo, ang pangalan po Amalekita. Sila po ay sasalakayin ng grupo po na ito. Hindi po madali. Now, si Moses, pwede siyang mag-negative ang kanyang isip. Si Joshua, pwedeng hindi rin sumunod sa inuutos ni Moses. Pero ating makikita, speak to build. Yung binagong puso ni Moses, ang kanyang pananalita sa kanyang mga kasama ay mga salitang positibo. Mga salitang handang humarap sa pakikibaka. Anong sabi niya? Pumili ka ng ilang tauhan. Pangunahan mo sa pakikipaglaban. So ating makikita yung transformed heart ng isang lingkod ng Diyos na handang lumakad saan? Sa kalooban ng Diyos. Sa kabilang banda, pwede naman, takas na lang tayo. Magreklamo na lang tayo sa Diyos. Pero hindi ganon ang ating makikita sa talata. Atin pong makikita yung puso na very positive. Hinihimok ang bansang Israel
to do something for the glory of God. Now, tingnan niyo po si Aaron. Tingnan niyo po si Joshua at si Hur. Anong ginawa ni Joshua? Sinunod niya ang utos ni Moises. Walang pag-aalinlangan. Pumili siya ng mga tauhan na makikipaglaban upang maranasan ng bansang Israel ang katagumpayan. Ating makikita, speak to build. Na-encourage po dito si Joshua na gawin kung ano ang tama. At hindi lang po yun. Si Aaron, si Hur, very positive. Binagong puso, handang sumuong, handang gawin kung ano ang tama. Mga minamahal, next po. Sa Biblia po, tinuturo sa Ephesians chapter 4, verse 29. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Mga kapatid, sa journey natin bilang mga anak ng Diyos, again, hindi madali ang takbuhin ng isang mananampalataya. Lahat tayo may kanya-kanyang pakikibaka sa buhay. Pero salamat sa Diyos, maraming pagkakataon, gumamit siya ng mga tao sa inyong kalagitnaan na katulad ni Moises upang paalalahanan po ang iba sa pamamagitan ng mga salitang may pakinabang upang lakaran ng mga taong pinanghihinaan ng loob ang dapat po nilang lakaran. Kung ating sasabihin po ay makakabuti sa kapatiran, sabihin po natin. Pero alam natin, hindi ho ito makakabuti, wag na ho nating sabihin. Kung alam po natin makakatulong sa buhay niya ang ating sasabihin, sabihin po natin. Kung alam po natin hindi ho ito makakatulong, wag na lang po nating sabihin. Kaya lagi ho nating sikapin, isipin, bago nating bitawan ang ating mga salita, ito pa ay makakatulong sa mga taong makakarinig. Tingnan niyo po si Moses. Marahil yung ibang Israelita doon, pinanghihinaan na ng loob. Naku, baka dito na tayo mamatay. Naku, mukhang wala nang pag-asa. Naku, mukhang hindi na tayo magtatagumpay. Sabi ko na, dito na tayo mamamatay lahat. Pero si Moses po, yung puso na binago, life-giving speech. Pinaalala niya sa kanyang mga nasasakupan kung ano ang dapat gawin na ayon saan sa pamantayan at kalooban ng Diyos. Mga kapatid, points to ponder. The question is, are you willing to say words to others that can build up? Are you willing to say words to other people that will accomplish the beauty of God's plan? Kailangan ho natin yan sa ating iglesia. Kailangan po natin yan sa ating pamilya. And church, you need to associate with positive people. Why? Because the wrong crowd can bring you down. Masarap po samahan ang mga puso na binago ng Diyos. Na kapag meron mang challenges sa pinagdadaanan, lagi niyang nakikita ang kamay ng Diyos sa kahuli-hulihan. Marahil iba't iba ang inyong tugon dahil sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. No? Iba't iba ang ating pananaw sa mga napapanood natin. Siguro iba naririnig nyo, wala nang pag-asa ang bansang Pilipinas. Siguro iba naririnig natin, talaga naman, puro na lang korupsyon, wala nang pagbabago. Common na ating nasasabi, naririnig ng iba ng mga tao sa ating paligid. Pero ilan sa atin dito, ating nasasabi sa mga taong nakapaligid sa atin, may corruption man, may pagsubok man, God is sovereign above all. God controls everything. We know eventually they will be judged one day. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, ang dapat natin gawin, ipanalangin natin ang mga taong ito. Bagamat hindi natin maintindihan ang mga pangyayari, pero sa panahon ngayon, kailangan natin ng mga positibong tao na nagsasalita ng makakaigi para po sa ating mga buhay. Church, are you willing to make yourself available for the kingdom of God? Are you willing to make yourself available for the sake of other people? Baka meron tayong kapatiran na dumaranas ng challenges din sa buhay.
Nangangailangan ng inyong mga pananalita na makakabuti para po sa kanila. Yes, we cannot do everything, but we can do something for the sake of the church. We can do something for the body of Christ. Secondly, speak with grace and truth. Pangalawang tanong, paano ho natin may ipapakita ang isang puso na binago, no? Isang puso na binago, life-giving speech. Ito po ay speak with grace and truth. Taken from verses 9 to 10. Now, narinig ho natin ang salitang actions speak louder than words. Ito po ay idiom na nagpapakita ng ating true character, intentions sa ating mga sinasabi. Now, hindi ho natin makikita ang salitang grace at truth sa verses 9 and 10. However, makikita natin sa dalawang Bible character kung paano po nila pinakita ang biyaya, ang pag-abot, ang pagtulong kay Moses. Verse 11, pakinggan niyo po. Kapag nakataas po ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Verse 12, nangawit si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises, habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Now, atin makikita yung binagong puso again. Yung binagong buhay na nagpapakita ng biyaya at katotohanan sa kanyang kapatiran. Si Moses po nangawit. Atin makikita na we are limited in many sense. Ang mga tagapanguna sa iglesia, hindi po yan perpekto. Yan po ay pinanghihinaan ng loob. Yan po ay nakakaranas ng kalungkutan sa buhay at nangangailangan ng pag-abot ng kanyang mga kasamahan. Now, tingnan nyo, nangawit si Moises, pero ating mapapansin ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa kanyang mga anak upang mangyari ang kanyang kalooban. Kasi nga, kapag bumababa ang kamay ni Moises, ano nangyayari? Natatalo ang bansang Israel. Kapag nakataas, nananalo sila. Ano bang kalooban ng Diyos? Manalo ang kanyang mga anak. Kaya tamang-tama, hindi aksidente po na si Aaron at si Hur ay nakasama po ni Moises. Nangawit ang kanyang kamay. Ang ginawa ng dalawang ito, kumuha ng upuan. Pinaupo si Moises. Pagkatapos, tinaas ang kanyang kamay. Ang sabi ng talata, hanggang lumubog ang araw. Ibig sabihin po, hindi po isang oras lang. Hindi sa 2 oras lang. Hindi 3 oras lang. Napakatagal na panahon. Hanggang lumubog ang araw, ating mapapansin ang buhay ng mga anak ng Diyos nakaagapay sa gawain. Meron ba tayo mga Aaron at Hur sa ating kalagitnaan? And the answer is yes. Masasabi ko po na yes. Maraming pagkakataon na may mga elders tayo, deacons, yung ating mga pastors, no? Napapagod na, hindi alam ang gagawin. Pero ang laking bagay ng inyong mga pananalita, ang laking bagay yung mga tapik ng inyong balikat, ang laking bagay ng inyong sinasabi, pinapanalangin kita. Nandito lang kami to support. Saan ba tayo patungo? Ano bang dapat naming maitulong pa? Mga ganong bagay na nagpapalakas ng loob upang hakbangan ang nais po ng Diyos sa buhay po na ito. Church, we need people na nagsasalita na meron pong biyaya. Kailangan natin ng mga tao na nagsasalita na may katotohanan na mag-uudyok sa atin for us to see the beauty of God's will. Now, tingnan niyo po ito. Ito po mga halimbawa, mga samples po ng fractures community, fractures family, it fractures the church. Una, hate. Pagkamuhi. No? Hindi po ito nakakatulong. Ito po ay sumusugat sa puso ng tao. Ano pa? Discouragement. Hindi ho yan nakakabuti sa iglesia, sa pamilya. Ano pa? Neglect. No? Ano pa? Hurting. Church, depreciate.
Ang kabaligtaran naman, depreciate, I appreciate. No? Depreciate, ibig sabihin, walang nakikitang maganda sa isang sitwasyon. Pero sa kabilang banda, yung appreciate, nakikita mo yung pagpapahalaga mo sa iyong kapwa. Alam nyo minsan mga kapatid, sometimes appreciating little things really matters. And when a person feels appreciated, they will do more. They will do more. Church, when you do not do your part, when you do not do your part, the body of Christ suffers. Pero kapag ginagampanan ninyo ang bahagi ninyo sa loob ng iglesia, bukod sa initataas na pangalan po ng Diyos, lumalakas ang pamilya ng Diyos. Builds up community, family, and church. Una, love people. Tingnan mo kayong katabi mo. Mahal mo ba yan sa Panginoon? No? Yan. Ano pa? Encouragement. Kailangan natin ng encouragement. Kailangan natin ng tao na nagmamalasakit sa atin. Lalo na sa buhay din ng mga bata sa ating kalagitnaan. People who are helpful. People who are appreciative. No? Yan po yung mga salitang nagbibigay pakinabang sa mga mananampalataya. Speak with grace and truth. Atin mo makikita yung pananagutan. Pakisabi nga sa iyong katabi, may pananagutan ako sa iyo. Sige po. Pakisabi mo sa iyong katabi, may pananagutan ka rin sa akin. Totoo po yun, no? Pananagutan ho natin ang bawat isa. Alright? Things you should learn. Mga kapatid, in times of downtimes, in times of pressures, sufferings, God can use people to help and encourage you along the way. Yan po ang maganda sa pamilya po ng Diyos. Ano? Doon po ako sa dating pananampalataya, hindi ko nararanasan ng malasakit. Pag attend ko ng simbahan, uwi. Pero salamat sa Diyos. Napunta po ako sa Christian faith, kasama ng aming pamilya. Doon po namin nakita na sa panahon ng kahirapan, kalungkutan, may mga anak ng Diyos na ginagamit talaga ng Panginoon for us to see the beauty of God's love along the way. Church, the good news is Christ's love creates unity in the midst of diversity. We have differences. Di ba? Marami ho tayong differences sa ating kalagitnaan. Pero meron po nagbubuklod sa ating lahat. Walang iba, kundi ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. At ito ang nagtutulak sa atin to love one another, to encourage each other. Di ba? Mga kapatid, when there is grace, there is always victory. And I pray na yung mga salitang ating bibitawan, yung ating mga actions po na may papakita ay madarama ang biyaya po mula sa ating buhay. Thirdly, the question is, how can you show life-giving speech? Pangatlo po, speak to point to God. Speak to point to Christ. Now, alam niyo po ba na kapag meron tayong na-accomplish po sa buhay, very tempting na ang glory ay makuha po natin. Sometimes, very tempting to seek approval of men sa ating ginagawa. We want to do something para ma-appreciate ng mga taong nakapaligid sa atin. Nawawala na yung pinaka-reason bakit natin ginagawa ang isang bagay. Mga kapatid, tingnan nyo po. Verses 15 to 16. Nagtagumpay ang bansang Israel. Tingnan nyo ang tugon ng puso na binago ng Diyos. Tingnan nyo ang pananalita sa buhay ng isang tao na nakaranas ng tunay na pagbabago. Sino ang nakita niya? Sino ang tinuro ni Moses? Ano ang kanyang ginawa? Verse 15, nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang watawat. Verse 16, at sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh.
Isa po sa sigaw ng ating mga reformers po sa kasaysayan, Soli Deo Gloria. Ang lahat ng glory ay para lang kanino? Sa Diyos. Marahil dito pwedeng pasalamatan si Moses sa kanyang ginawa, nagtagumpay. Pero kitang-kita natin mga kapatid na nais siyang ibigay ang lahat ng karangalan sa Diyos na kanilang tagapagligtas. And that is our calling. When we accomplish something, mga salitang papuri ay sa Diyos. Sa Diyos ang kapurihan. Nakaraan po, dumalo po ako ng kasal. Alam nyo, napakalakas po ng ulan. Last month lang. At sabi ko, hindi matutuloy ang kasal niyan sa garden. Kasi nga, maraming mga ninongs-ninangs hindi maglalakad dyan sa putikan. No? Masisira yung mga sandals niyan. Madudumihan yung gown. Hinihintay ko anong gagawin ng coordinator. Alam nyo, nagsalita yung coordinator. Sabi niya, ito po ay regalo nyo na lang po sa couple. Nawa po pagbigyan nyo po na matuloy ang kasal doon sa garden. So maganda yung pagkakasabi niya. At sabi ko, palagay ko hindi pupunta lahat. Negative agad yung iniisip ko, ano? Pero alam nyo ba, dumalo lahat doon. Nagpunta lahat, kahit masama ang panahon. At pagkatapos ng kasal, binati ko siya. Sabi ko, congratulations, Coord. Alam mo, ang galing mo. Nahimok mo yung mga tao na pumunta doon sa garden kahit masama ang panahon. Pero alam niyo anong sabi niya? Pastor, sa Panginoon po yon. Sa Diyos po ang papuri. Siya mismo nagpaalala. Tayo minsan bilang mga anak ng Diyos, kahit tayo po anak ng Diyos, minsan di natin nakikita kaagad yung gawa ng Diyos. Nakikita natin minsan yung gawa ng tao, pero at the end of the day, anumang ating nagawa, ang totoo, ito ay dahil lamang sa tulong at biyaya ng Diyos. After 3 days, nagkita na naman kami. Tinesting ko, pag sinabi ko sa kanya yung ganong salita, ano kayang sasabihin niya? Sinabi ko ulit, alam nyo, very consistent. Sabi niya, Pastor, sa Diyos po yun. Papuri po sa Panginoon. Mga minamahal, tayo po ay mga tao na binago ng Diyos because of Christ. At meron tayong dahilan sa bawat araw na iwagayway ang watawat ni Jesus sa ating mga buhay. Hindi po tayo mahihiya na sabihin sa iba ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Dati makasalanan, binago ng Diyos. Dating sumasamba sa Diyos-Diyosan, ngayon sumasamba sa totoong Diyos. Dating makasalanan, pinatawad ng Diyos. At isa po sa pagkatawag sa atin, life-giving speech. Saan man tayo mapunta, ano man ang ating naabot sa buhay, ating ipapakita sa iba, ang lahat ay para sa karangalan ng Panginoon. Paano magiging pakinabang ang trabaho po ng iba ho sa atin? Kahit hindi nyo ginagawa sa loob ng simbahan. Paano magiging pakinabang ang inyong pag-aaral? Kapag ginagawa niyong isang bagay for the glory and honor of His name. At kapag may bumati po sa inyong ginagawa, mataas ang grades mo, binati ka, ating sasabihin, sa Diyos ang papuri. Sa Kanya lamang. At salamat po sa Diyos, mga kapatid. Katulad ni Moises po, ang Diyos na ating tinanggap, ang siyang mag-uudyok sa atin. Na gawin natin ang ating bahagi. Gawin po natin ang ating tungkulin na may kasiyahan para sa Kanyang karangalan at kapakinabangan ng ating kapwa. Sa pagkatapos po, mga kapatid, are you praying po and looking forward to be an instrument of God to transform lives through your speech, through your faith, and obedience? Hinahangad niyo po ba, dinadalangin niyo po ba mga kapatid na gamitin ng Diyos ang inyong buhay upang lumikha ng pagbabago sa loob ng iglesia, sa labas ng iglesia, na may kinalaman po sa inyong pananalita, na may kinalaman po sa inyong pananampalataya, na may kinalaman po sa inyong
pagsunod. Mga minamahal, kanino po naglalarawan ng ating buhay sa istorya ng ating pinag-aralan? Ito po ba ay larawan ni Moises po na moving forward kapag may nakikitang problema, challenges, pero very positive, iniisip ano yung dapat gawin. Hinihimok yung iba, nilalagay sila kung saan sila dapat ilagay upang magawa ang pinapagawa ng Diyos. Tayo ba ilarawan ni Joshua na handang sumunod sa ating mga leaders sa ating iglesia kapag mayroong pinapagawa na alam natin na makakabuti sa atin? Tayo ba ilarawan ni Aaron? Larawan ba ni Hur? Na kapag ang inyong mga kasama sa music team, men's, women's, sa loob ng church, kapag meron tayong kasama pinanghihinaan ng loob, hindi alam ang gagawin, pero kahit hindi ka nasabihan, gagampanan mo kung ano yung dapat mong gampanan to build up other people, to encourage other people. Tayo ba yung larawan ng mga Israelita na nagtagumpay sa buhay dahil po sa ating mga kasamahan? Mga kapatid, we are given a new heart that is finally capable of doing God's will. Salamat po sa Diyos kasi nga ang mabuting balita na tinanggap ho nating lahat ang siyang magtutulak sa atin to become available to others. Ano pa? Magpakita ng accountability and to have a desire to adore Him no matter what. Hindi ho lahat ay pwedeng magbahagi ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi ho lahat ay pwedeng umawit ng solo. Yung iba umaawit sa CR, maganda yung boses, no? Ba't ganon? Pag sa CR minsan, ang ganda ng boses natin, no? Kapag lumabas ka na, parang naiiba. Hindi talaga lahat kaya mag-song lead. Not everyone can be effective as a witness. However, you need to remember that the Lord has placed you in His body that pleased Him. Nilagay ka ng Diyos sa isang katawan, sa isang pamilya, na kung saan ang bahagi mo ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanyang dakilang pangalan. Amen po ba? At ang dalangin po namin habang kayo ay nagpapatuloy sa pagdalingkod as you move forward papunta sa promised land, katulad ng mga Israelita noon, gamitin ng Diyos ang ating mga pananalita upang makita si Jesus sa ating mga buhay. Church, bakit ho tayo naglilingkod? Bakit ho tayo nagpa-participate? Sabi po dyan, we serve, we participate, not because we want to receive God's favor and blessings. We serve, we participate. Why? Because it is an expression of faith and gratitude for what Christ has done to us and through us. Ang totoo po, bago pa kayo pagpalain ng Diyos, pinagpala na po kayo ng Diyos dahil kay Jesus. Amen po ba? Nandiyan na po ang favor ng Diyos sa inyo. Hindi ho dahil sa inyong ginawa. Ito po ay dahil sa ginawa ni Jesus. At ang ating pagdilingkod sa kapwa, ang ating pananalitang maganda sa ating kapatiran o sa mga hindi man kapatiran, ito ay kapahayagan ng ating pananampalataya at kagalakan sa ginawa ni Jesus sa buhay po natin. Life-giving speech. At salamat po sa Diyos. Aking masasabi na naranasan ko po sa iglesyang ito ang mga pananalitang nagbibigay buhay. Hindi lang po salita, maging galaw ng iglesyang ito na nagpapakita ng pagpapala sa inyong lingkod. And I pray, hindi po matapos ngayong buwan. I pray, habang kayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya, gamitin ng Diyos ang pananalita po ninyo, ang buhay po ninyo, na ang tanging hangarin po ay to give glory and honor to His name. At ang tanging hangarin po, to build up one another, to strengthen each other,
and to heal one another. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po na binago mo ang aming mga puso. At salamat, O Diyos, aming titingnan. Ang aming pananalita ngayon, talaga naman, di man perpekto, pero may pagbabago dahil po sa gawa po ninyo. Panginoon, patawad sa mga pagkakasala po namin, O Diyos. Patawad kung minsan, O Diyos, ang aming mga sinasambit ay mga salitang nagpapahina ng loob ng iba. Mga salitang nakakamatay. Mga salitang parang nagbibigay ng kawalan ng pag-asa. Subalit salamat po dahil sa aming pagkakamali, dito mo kami tinuturuan, Panginoon. Sa aming mga pagkakasala, lalong tumitingkad ang biyaya mo sa buhay namin. At lalo po namin nakikita ang kabutihan ni Jesus sa buhay po namin. Panginoon, salamat po sa Sitaf family na talaga naman amin pong nakita, naranasan, nadama ang pagpapalakasan. At hindi po dito natatapos ang gawa mo sa aming iglesia. Patuloy mong bigyan ng kalakasan ng bawat isa at alam namin na ikaw ang siyang tutulong sa amin upang lakaran namin, O Diyos, ang kalooban mo sa buhay po na ito. We give you praise, we give you glory, we give you honor. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you, be gracious to you, and give you peace. Sitaf family, and for everyone, both now and years to come. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Diyos.